Ano nga ba ang mangyayari ngayong parating na April 8 at bakit may mga babala na bawal lumabas ang mga tao? Ano nga ba meron sa April 8? Sa April 8, Monday ay magkakaroon ng solar eclipse. Nangyayari ang eclipse kapag dumadaan ang buwan sa pagitan or gitna ng araw at ng mundo. Sa gayon ay natatakpan ang araw. Nangyayari lamang ito kapag bagong buwan o kaya naman ay magkasabay ang araw at buwan sa pagkakita nito mula sa mundo. At ang resulta nito ay pansamantalang pagkawala ng liwanag mula sa araw. Ang solar eclipse ay maaaring buo o bahagyang solar eclipse depende sa kung gaano kalaki ang bahagi ng araw na matatakpan ng buwan. Dito sa atin sa Pilipinas ay hindi natin masasaksihan ang solar eclipse dahil gabi na ito mangyayari dito sa atin. Pero sa ibang parte ng Amerika, katulad ng North America, ay naghahanda na sila sa magaganap na solar eclipse sa April 8, Monday. May mga announcement na silang inilabas sa pagsasara ng ibang paaralan sa United States dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan kapag natabunan na ng kadiliman ang ibang part ng kanilang bansa. Ayon sa ibang eksperto, ang solar eclipse na ito ay pwedeng magdulot ng pagkawala ng solar power generation na maaaring maging problema sa mga electricity system operators. May mga payo din ng ilang eksperto na kung gusto mong masaksihan ang solar eclipse ay wag na wag direktang titingin sa araw dahil posibleng magkaroon ka ng problema sa paningin or total blindness. Mas mainam na gumamit ng protekta sa mata kung gusto nyong masilayan ang solar eclipse. Naalala ko nung maliliit pa kami, ang naririnig naming kwento at paniniwala ng mga tao noon is kaya daw dumidilim ang paligid pagka merong eclipse ay dahil daw sa isang napakalaking dragon-like snake na galing sa dagat. Ang tawag ay bakunawa. So etong bakunawa raw na to ang kumakain sa araw o kaya naman ay sa buwan, kaya dumidilim ang buong paligid. At naniniwala din ang mga sinaunang tao noon or sinaunang Pilipino noon na etong bakunawa ang nagiging cause din ng eclipses, ng mga lindol, pag-ulan at malalakas na hangin. Pero ang lahat ng mga kwento na yan ay pawang mga superstitious belief lamang, mga paniniwala at mga native myth lang. Ang iba naman, ang sinasabi pagka merong solar eclipse na paparating ay sign daw ito na malapit na ang katapusan ng mundo or judgment. O kaya naman daw ay mga dilubyo na maaaring dumating or mangyari sa ating mundo. May mga nagsasabi din na wag lalabas during the solar eclipse dahil daw pag na-expose ka sa solar eclipse for 1 minute, ang equivalent daw yan ay 1 year of bad luck. Nasa sa inyo na po yan kung maniniwala kayo sa mga predictions or mga paniniwala ng ibang tao. Lagi lang nating tatandaan na iba yung pag-iingat ang lagi nating gawin sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid. At wag na wag niyong kakalimutan na ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya instead na mag-worry at mangamba ngayong paparating na solar eclipse, mas mainam na tayo ay magdasal para sa ating kaligtasan. Ayan, at kung nagustuhan nyo ang video na to, wag na wag kakalimutang i-share sa inyong mga friends. Maraming salamat sa panunood. Bye!